Hello guys! Welcome back to our channel, Jean Galano Vlog. For this video po ay continue po ito ng ating video kahapon na scam alert. Ayan. Eto po sa Grace Daniel ay hindi pa po tumitigil sa akin. Marami na naman po kami ditong conversation. Ayan, at saka si Miss Jessica Lilian ay ipapakita ko po sa inyo ang aming mga conversation sa ating part 2 ng kanilang pang-i-scam. Ayan, kung mapapansin po ninyo si Grace Daniel ay ito, titingnan po natin yung kanyang account. Ay napakarami po niyang kinaibigan na mga galano. Naku, mga pinsan, i-block na po ninyo itong si Grace Daniel. Ito, titingnan po natin itong ating mga kamag-anak dito na inad po niya sa kanyang Facebook. Pakiusap ko po sa inyo. Ako po ay nananawagan na i-block na po ninyo itong si Grace Daniel at ayaw ko pong mangyari yung ginawa po nila sa akin. Ito si Ador Pascual, Evelyn Galano, Jerwin Galano, Jillian Galano, Alfie Galano, Galano Elders, Jeffrey Galano, Jemnel Galano. Panoorin po ninyo yung ginawa kong video. Ayan. Para hindi na po kayo ma-scam, sayang po yung pera ninyo. Okay na lang po na ako na lang po yung in-scam nitong si Grace Daniel at yung nagpapakilala po sa akin na si Jessica Jillian. Ito si Jillian Galano, Jonas Galano, Jose Galano, Jaquel, Amon Galano, Manuel Bohols Galano Jr. ba ang basa nito? Naku mga pinsan, i-block na po ninyo itong si Miss Grace Daniel. Ayaw ko pong kayo ay gawan din po niya ng pang-i-scam, sayang po yung pera ninyo. Si Rami Galano, ayan po yung mga Galano na kinuha po niya sa aking Facebook. Dahil ang aking mga friends po sa Facebook ay hindi po yan naka-hide. Nakikita po yan. So, i-block na po ninyo itong si Grace Daniel. Ito po yung continuation ng ating video kahapon na scam alert. Ayan, so ito po si Grace Daniel. Mga pinsan, i-block na po ninyo ito at ayaw ko pong mangyari sa inyo yung ginawa po niya sa akin. So, tingnan po ninyo yung aming mga conversation ulit ngayon at booking na booking po itong si Grace Daniel. Ayan, ipapakita ko po sa inyo ngayon ang ating second part. Nag-start po ito nung kagabi lang po yata ito nag-start na mga message or kahapon pa, mga bandang hapon. So ito, ipapakita ko po sa inyo lahat. Ayan po, so ito po yung last po naming conversation kahapon. Ayan, nangungulit pa po ulit si Grace Daniel. Ayan po yung reply ko sa kanya. Sa tiyaga mo po palang makipag-chat sa akin, you wasting your time. Ayan, para sa akin po kasi ang negosyante ay time is gold. Lagi po yung nagmamadali. Kasi ganun po ako. Gusto ko wala akong nasasayang na oras, pero itong si Grace Daniel ay ang tiyaga po niya makipag-chat sa akin para makakulimbat ulit ng pera. So ayan, ang word na alright, kung nakikita po ninyo dyan, ang word na alright ay dyan, yan din po yung bukang bibig ni Jessica Lilian. So ang kausap ko po dito para sa akin, ang pagkakaalam ko ay isang tao lang po yung ang nakikipag chat po sa akin para makakulimbat po sila ng salapi. At patuloy pa rin pong ngungulit si Miss Grace Daniel. Ayan, I'm going to help you with the money so that you can complete the balance. Ayan, sa mga hindi po nakapanood sa part 1 ay panoorin po ninyo at ito na po yung second part ng kanilang pangungulit. So sinagot ko po si Miss Grace. Ang talagang kung talagang mali po yung aking type dyan kahapon, kung talagang gusto mo pong gawin yan, gawin mo na po. Ayaw ko nang makulit. Prove it that you are not fake and scammers. Ayan po yung sagot ko sa kanya kahapon.
So paggising ko po ngayon ay ito yung aking nabasa ulit sa aking messenger. Ma'am, stop saying all this. Hello? Why you are ignoring my messages here? So talagang nangungulit po si Miss Grace para maka-scam na naman po ng pera sa akin. So ngayon po ay pupunta tayo sa WhatsApp. Ito po yung Facebook account naman ni Jessica Lilian. Ayan. Kahapon po ay ipinakita ko po sa inyo lahat yung amin pong conversation. Pero ngayon, ipapakita ko po sa inyo na booking na si Miss Jessica Lilian ay hindi po totoong foreigner. Ayan. So, na-booking ko dito sa WhatsApp. Pupunta po tayo ngayon sa WhatsApp. Ipapakita ko po sa inyo yung word to prove na siya po ay Pilipino. So, buksan po natin yung kanyang account. Ito po yung account niya dito sa WhatsApp. Dito po siya nagme-message sa akin at ang dami po niya ngayon message dito. Sa Online Trading Jessica po ang pangalan po dito niya sa WhatsApp. So, sa mga naka-encounter po sa taong ito ay please, wag na po ninyong patulan at sayang po yung inyong pera. So, ipapakita ko po sa inyo ulit ang kanyang mga messages dito na nabooking ko siya na siya ay Pilipino. So, ngayon ay nandito na po tayo sa WhatsApp. Ito po yung kanyang account, Online Trading Jessica. Ito po yung last naming conversation sa akin. Ma'am, calm down. Pinapakalma po niya ako dahil ako ay galit na galit sa mga taong manloloko. So, ipapakita ko po sa inyo yung aming mga conversation ulit ngayon na nangungulit-ulit po siya. So, eto po yung sinabi ko po sa kanya. Remember, I am a professional blogger. I have an authority to make a video of our PAL transaction. So, iyan po yung sinabi ko sa kanya nung nakaraan. Yung last po namin yan na conversation. Then solve it so that you can get my trust. Sinabihan ko po siya. Alam nyo po, nakikita po ninyo dito yung aking buong pagkatao na kahit ako po ay galit na galit ay hindi po ako nagsasabi sa kanya ng bad words. Ayan. So, i-scroll po natin yung aming conversation para makita po ninyo. Ayan po yung kanyang sagot. Ma'am, stop saying all this. You're going to make your withdrawal successfully. Talagang makulit siya. Sabi ko, do it. Sorry, I have a one word. Okay? So, dito po kung mapapansin ninyo ay meron po siyang dinelete na message. Siguro ay nagkamali po siya dyan. Ito, it's not you don't have the money to cash in or what? Ayan, nanginginsulto po siya anong pagkakilala po niya sa atin. You're going to make your withdrawal successfully. Trust me, let's put everything in order here, sabi po niya. And then, meron po siyang dinelete na message. So, ayan po yung napakahaba ko pong sinabi sa kanya. Ayan, ito po ay naipost ko na sa ating unang video na scam alert. Ay, pinapakita ko lamang po sa inyo ulit na ito po yung sinabi ko sa kanya. Ayan, I think God put me in this situation to know that you are doing two peoples. Sinabihan ko po siya that God wants me to make a videos of this transaction so that peoples around the world was alert for this kind of peoples. Ayan, it's okay that it's only a small amount of money from me. Enjoy it, okay? Scammers expert. So, yan po yung sinabi ko sa kanya. I don't need that fake frappet. Get it for yourself. So, yan po yung sinabi ko sa kanya. So, siya po dito ay nagmamaang-maangan. Kunyari, hindi po niya yun naintindihan. Ayan, hindi daw po siya scammer. Oh. Dinidelay ko daw po yung proseso ng pag-withdraw. So, paggising ko po, ito po yung aking nabasa. Ayan, talagang nangungulit po siya. Gusto pa talaga niya ng pera. Ayan, dinidelay ko daw po yung withdrawal po ng proseso ng withdrawal. Ayan, ini-ignore ko daw po siya. Hindi niya alam. Nagkukunyari na dito po sa Pilipinas ay oras po ng ating pagtulog. At talaga pong nangungulit. Tumatawag pa siya. Ayan. Ay, wag ko daw po siyang ignorin sa kanyang mga pagtatawag at pagme-message sa akin. Kailangan ko daw po siyang sagutin.
Kung talaga pong Miss Jessica Lilian, kung talagang professional ka pong business woman, ay hindi po ito ang ugali ng negosyante. Kung totoong negosyante ka po, ay hindi po ganito talaga ang ugali ng negosyante. Kung ayaw na po sa inyo ng iyong client, wag po niyong kulitin. Okay? So, maliwanag po na ikaw ay scam, nangi-scam ng pera. Ayaw na po ng kliyente. Kung talagang ikaw ay manager po ng company na yan, bilyonarya ka, huwag ka na pong mangulit sa mga maliliit na tao. Ayaw na pong sumali sa iyong sinasabing company na yan. Bakit po nangungulit ka pa? So, napakaliwanag po dito na hindi ka po talaga negosyante. Ayan, so sinasagot ko po dyan ang message ni Jessica Lilian na gusto ko pong i-prove muna niya na ang company niya ay legit at saka pumunta ka sabi ko sa messenger at tawagan mo ako, ilantad mo yung mukha mo. Yan po yung sinabi ko dyan. Pero hindi po siya talaga nagpapakita, hindi po pumupunta sa messenger para ipakita yung mukha niya. So, maliwanag po na itong si Jessica Lilian ay fake. So, patuloy pa rin po siyang sumasagot. Ang sinasabi po niya dito ay ang kanyang company ay legit. Ayan. Ang sabi ko po sa kanya ay, you are a professional scammers. Enjoy my money and do it for karma. So, sinabihan ko siya. Kasi sa ating mga Pilipino, may mga kasabihan pong ganyan na pag ikaw ay nanloloko sa kapwa mo, may karma yan. So, kung mapapansin po ninyo ngayon, at yung message po niya nung after na nagalit na po ako ay palagi na po siyang nagsasabi ng ma'am, ma'am, ma'am. Pero yung nakilala ko po sa first day na pag-chat po namin sa messenger hanggang sa pumunta po kami sa WhatsApp sa pagre-registered po ng pangalan ko sa company nila ay ang pakiramdam ko po kay Miss Jessica Lilian ay very professional businesswoman. Never po siya nagbanggit ng ma'am sa akin. Pero ngayon, na galit na po ako, ay marami po kayong mababasa ditong ma'am. So, it means, fake po talaga itong si Miss Jessica, hindi po siya professional na businesswoman. Pinipilit po niyang sabihin sa akin na hindi daw po ito fake prophets. Ayan. Ma'am, nakikita po ninyo yung kanyang message sa akin? My ma'am. Sa unang nakilala kong Jessica Lilian ay never po siyang nagbanggit sa akin ng ma'am. Sinasabihan ko po siya, go, withdraw it for yourself. Kasi kontrolado naman po niya yung kumpanya niya. Withdrawin po niya para sa sarili niya dahil sabi ko sa kanya hindi po ako interesado sa fake na prophets na yan. At talaga pong nangungulit, sinasabi po ninyo na once na nakabayad na po ako sa 50,000 pesos for releasing ng aking prophets, ayan. Inuutusan po niya ako, nabuksan ko po, mag-login po ulit ako sa ginawa po namin na account ko doon sa Mega Exchange Traders. Mega Exchange Trading na ginawa ko pong account ay inuutosan po niya ako dito na mag-login po ulit at i-screenshot ko daw po at ipadala ko sa kanya pero ako po ay wala ng gana. Sinasabihan ko po siya dito na simple lang, pumunta ka sa messenger, tawagan mo ako, video call tayo, ipakita mo sa akin yung mukha mo, pero hindi po niya ginagawa. Wala po siyang pinatunayan sa akin, kaya Jessica Lilian is fake. Ayan, huwag po kayong maniwala dyan sa mga kinakaibigan ng mga taong ito, i-block na lang po ninyo. Ako po hindi ko pa po sila binablock dahil patuloy ko pa rin po silang kinakuhanan ng kanilang mga sinasabi. Ayan. Ipopost po natin sa YouTube lahat ng kanilang kung papaano the way po sila mag-chat, kipag-conversation po sa kanilang client kuno. Ayan. So, para malaman po ninyo kung papaano the way po sila mag-approach
ng kanilang kapwa-tao. So, ayan, i-scroll po natin. So, sinasabihan ko po siya dito na siya lang ang may control sa Windows ko, sa ginawa ko pong account. So, inuutosan po niya ako, mag-login daw po ako at i-screenshot ko at ipadala ko po, isend ko po sa kanya para makita niya. Hindi daw po siya nagsisinungaling. Honest woman daw po siya. Ayan. Hindi daw niya ako ini-scam. Pero napakaliwanag po sa kanyang pakikipag-chat sa akin na scammer. So, nakaramdam po ulit ako ng inis. Nagagalit po ako. Too much blah blah blah. Yesterday, you don't do your promise. Sabi ko. Kaya ako po ay nagagalit. Ay yung nag-promise po siya na after my 16 account after paying the upgrading of my account na 16,000 pesos po, I release immediately your profit money. Yan po ang sabi niya sa akin. So, hindi po niya ginawa, kaya po ako nagagalit. So, here, kung mapapansin po ninyo, ay nagbanggit na naman siya ng ma'am. Everything will come to pass. Sabi po niya, go to your trading account and send screenshot. I will show you everything. It's your hard-earned money. I can't scam. Sabi po niya, kung ikaw po ay totoong tao, ikaw po ay manager, kontrolado mo po lahat, kayang-kaya mo po yan na withdrawin. Ikaw nga po yung may control na para i-withdraw yan. So, withdrawin mo po para sa sarili mo. Hindi ko po yan kailangan. So, iyan po yung mga sinasabi niya, oh. What is my gain if you scam your hard-earned money? So, ayan. Ayan po yung the way po sila mag-message. Pero sabi ko po, sorry, I never trust you anymore. Ayan po yung sabi ko sa kanya kahapon. So, ayan, nagtatrust. Ma'am, trust me, I can't scam your hard-earned money. So diba, napakaliwanag po na she is not a professional businesswoman. Ayan, lumalabas na po yung katinang dila. Nagmamam na po siya sa akin. So, ayan po yung haba ng mga sinasabi niya. Your costs have been used to trade for you successfully. That's why you're seeing your profits growing massively. So, talagang inuutusan po niya ako na buksan ko yung aking window, yung aking account sa traders. Tapos, i-screenshot at ipadala po sa kanya. So, ayan po yung mga sinasabi niya sa akin pagkahaba-haba para ako ay mabudol po niya ulit. Pero hindi na po niya ako mapapaniwala. Ayan, ganyan po yung the way po sila mag-approach ng kanilang niloloko. So, talaga pong nangungulit siya, Ma'am, trust me, after this payment, there's no other payment. I really want you to benefit from this massively. Go to your trading account and send screenshots. Let me make you understand. So, pinapaintindi pa po niya sa akin. Akala po niya sa akin, bobo. I have no benefits to enjoy your hard-earned money. So, kung hindi ka po interesado sa pera ko, bakit hindi mo po ibinalik agad after 1 minute na nagalit po ako sa'yo? Di po ba? Pag send ko po ng 16,000 pesos, pinapabalik ko po sa'yo kaagad pero hindi mo po ibinalik. Kung talagang hindi ka po interesado sa pera ng ibang tao, so dapat ibinalik mo po yun kaagad. Di po ba? So, sinabi ko po dito, you are very interested of others' money. All our conversations today is for the part 2 of my video. So, sinasabi ko po sa kanya yung totoo, pero hindi po siya natitinag. Ayan, so, bago ko po ginawa yung first video po natin, ay sinasabi ko po talaga sa kanila ni Miss Grace at ni Miss Jillian na gagawin ko po ito ng video at i-alert ko po ang mga tao sa buong mundo, pero patuloy pa rin po silang nangungulit sa akin para makakulimbat ng 50,000 pesos. Ayan. So, yan. Sinasagot ko po siya, no? So, just wait for investigation. Nagkukunya-kunyari, what investigation daw po? Nagkukunyari pa siyang professional.
Sinasabi po niya dito na marami daw tao ang nabago ang buhay. So, wala po akong pakialam. Kung marami po kayong nabagong buhay, bakit po kayo nangungulit pa sa akin na ayaw ko na? Sinabi ko po sa inyo sa first video ko po kahapon ay nasabi ko po doon na sa inyo na yung aking 21,000 pesos, pero patuloy pa rin po kayong nangungulit. If you are a professional businesswoman, hindi po ganyan ang the way ang ugali po ng negosyante. Pag ayaw na po ng kliyente nyo, wag nyo pong kulitin. So it means you are very interested to others' money. So sabi po niya dito, if you don't care, so why do you think I'm after your money here? Kita po ninyo? Ma'am, trust me, everything will be put on order. Go to your trading account and send a screenshot po. Hindi ko po yan ginawa. Yan. Patuloy pa rin po ako nakikipag-communicate para ma-post ko po sa buong mundo, ma-share ko po maipakita ko po sa buong mundo kung paano the way po sila magloko ng kapwa po nila. So, hindi ko pa po sila binablock. Patuloy pa rin po nila akong kinukulit. So, go! Ayan. So, hindi ko po siya sinunod sa utos niya na screenshot ko daw po yung aking Windows at isend sa kanya. Wala po akong pakialam. Kontrolado mo po. Nagkukunyari ka pa. Ikaw po ang may control yan. Alam mo na. Wag mo na pong ipautos sa akin na i-screenshot. So sabi ko, pagkatapos kang nagsinungaling kahapon, hindi na po ako nagtitiwala. Wala na pong akong tiwala kailanman. So ito yung kanyang reply. Ma'am, I won't lie to you here. Trust me. We are both women being. So, you succeed is come my money. Yan po ang sagot ko sa kanya. Kung mapapansin po ninyo, the way po ako mag-reply sa kanyang mga message ay hindi po ako nagmumura kahit nagalit na galit po yung pakiramdam ko. Mabuting tao pa rin po akong sumasagot sa kanyang mga messages. So, ayan po yung sagot niya. No, never. Never daw po siya hindi nag-succeed. Ano pong tawag po doon? Hindi mo na po ibinalik yung pera ko. 'Di ba successful na yon? Na pang-i-scam? At ako pa ay binantaan niya, Ma'am, you're making me angry. Ma'am, you're making me angry for you here. Aba, siya pa yung nagsasabi na ginagawa ko siya pa, magagalit siya sa akin. So sinabi ko siya, I'm the one more angry to you. Wala po siyang ginawa sa akin, kundi iskamin. Ako ang dapat na magalit po sa kanya. Inaakusahan ko daw po siya na in-scam ang money ko. Nagbabanggit pa siya ng God. And then, once you pay for the releasing fee, you will get your profits. So, pinukulit pa rin po niya ako sa sinasabi nilang 50,000 pesos na for processing for release my profit money ko, no. So, ayan, nangungulit pa rin po sila. Go to your trading account, let me show you something. So, hindi ko po siya sinusunod. Dahil hindi po ako utusan. Once na umayaw na po ako, ganyan ang ugali ko po sa hindi mga nakakakilala sa akin. Once na nawalan po ako ng gana, ay ayaw ko na. Pero ito sila, sinasabihan ko na ayaw ko na. Pero mini-message pa rin po nila ako. So, go! Message ng message at para marami pa po akong ipopost. So, sinagot ko po siya dito, no, never. Never. Hindi ko na talaga bubuksan yung sinasabi mong account ko. Ayan. You're the one drowning yourself backward. A lot of people make what you have in your trading account and they have withdraw. Wala po akong pakialam. Di po ba? Prinang ka na po kita na yan ay fake money. Withdraw it for yourself. Diba? Sinabi ko po sa'yo. Sumakulit ka. Patuloy mo pa rin po akong gustong iskamin. Tama na po yun. 21,000 pesos. So, super kulit po sila. Sinabi ko na nga na ayaw ko na. Maraming beses na po akong nagsabi na ayaw ko na. Hindi na ako interesado. Ang totoong negosyante po ay hindi po nangungulit ng kliyente. Pag sinabing ayaw ko na, is ayaw ko na, dapat stop na po. Pero ikaw po, napakakulit mo.
So, pinapakita niya sa akin dito, it's pending ma'am. Once you release a fee, you get your profit. So, ibig sabihin, kontrolado niya talaga yung Windows kasi pinapabuksan niya sa akin at ilalagay niya doon na pending kuno ang pa-releasing ng profit money. So, pagkatapos po niyang ipinapakita sa akin ng confirmations, pending daw po yan sa pag-withdraw. Yung sign na yan, yung isinend po niyang message na yan. Pero sabi ko po sa kanya, you pay for it and withdraw for yourself. So, sinasabi po niya na makikita ko ba doon dyan ang confirming in the platform software. Once you pay for the releasing fee, you will receive the notification in your GCash. Sabi ko po, I'm not interested, okay? It's confirming at this moment. Even in your trading, it's still pending. So, hawak po talaga nila, kontrolado nila yung aking account. Ma'am, don't say I don't want you to go out here and spoil my name. Try to understand me here. Let's work together. So, bahala ka sa buhay mo. Pinasok mo tong gulong ito. So, message more. Ipopost po ko po lahat yung mga conversation natin para malaman po ng mga tao yung the way po kung paano po kayo manloko. So, sinagot ko po siya dito, I don't care. You are the one to control all of that. So, sinabihan ko po siya dito. Sinasabihan po niya ako na okay, after this payment, there's no other payment. O, diba? Talagang hinihirit po nila yung 50,000 pesos ko. I made already the first video. Sinabihan ko po siya. Hindi po ako nagsinungaling sa kanila. Sinasabihan ko po talaga sila na ginawan ko na ito ng video pero patuloy pa rin po silang nagme-message. So for what? Let me see. Aba, hindi ka po professional na negosyante, Miss Jessica Lilian. Tingnan mo yung the way na mag-message ka po sa akin. For what? Let me see. Di po ba? Kulang po yung talino mo. Dagdagan mo pa po. Dahil kung professional ka pong negosyante, hindi po ganito yung the way na makipag-usap sa kliyente. So, sinabihan po kita, I will post on YouTube tomorrow morning to alarm people to this kind of scam. Di ba? Sinabihan po kita pero hindi po kayo natitinag. Hindi pa po kayo tumitigil. At nagkunya-kunyari ka pa po, ilang beses ko na po yan sinasabi sa'yo. O, tapos tinatanong na po niya ulit dito, how much you can afford daw sa 50,000 pesos po niyang hinihingi. Ayan, nangungulit po, if you dare talk to me. So, sinagot ko po siya, ito ay kagabi na ng 9:51 p.m., gabi na po ito, oras na po ng pagtulog ko. You want money again? Tinanong ko po siya. So, eto na po yung mga message po niya. 12 a.m. na po ito kagabi. After this payment, you're going to receive your profit successfully. So, kinukulit po nila ako, ganun pa rin. At dito po ay nabuking ko na siya. Hindi po ganito ang the way makipag-usap ng professional businesswoman. I won't lie to you, Jane. So, binanggit po niya yung pangalan ko. I really want you to make your withdrawal. And after this payment, there's no other payment. I'm not here to scam you, okay? So, hindi po ganito ang the way ng pakikipag-usap ng negosyanteng professional. Ito po ang the way ng pakikipag-usap ng professional na scammers. So, sabi niya, try to cash in your GCash. So, pinipilit pa rin po niya ako. Sige, go! Send more messages. Sasakyan ko po kayo. Once in this count to 3, then confirm, then you will receive your profit in your GCash. So, wala pa akong pakialam. Kontrolado mo po iyan. Withdrawin mo po yan at ilagay mo po sa GCash mo. Wala po akong pakialam. Ba't ka po nangungulit? At nanghihingi pa ng 50,000 for processing? Kayang-kaya mo naman po yung withdrawin. Kung talagang profit money po yan na original, withdraw it for yourself. Put it on your GCash. Okay? Huwag ka po mangulit sa akin dahil wala na po akong tiwala. Sinasakyan na lang po kita.
Ayan, so basahin po ninyo ang napakahaba-haba po niyang sinabi. Karma has everyone's address even if you are homeless. So if I rob you of today, I've shown a bad seed in my life and generation, and I also have natakpan beds, ano yun? Beds to prolong my life after I'm passed away. And if the karma bad seed I've sown doesn't meet up with me while I'm alive, I'll surely meet up my kids, and I can't let that happen because I do not want anything to harm their future, so I can't harm you to avoid the worst of karma and also to downgrade my personality. I'm sure it escaped my mind. I do tell all my client about this, so just gonna believe me. I'm try na. So, nakita po ninyo itong word na to. You just gonna believe me. I'm try na make this work out well for you. So, Miss Jessica Lilian is not a foreigner. She is a Filipino. Ayan o. You just gonna believe me. Tingnan po ninyo itong word na to ha. I-close up ko po. Ayan po, napakaliwanag. No, you just gonna believe me. I'm try na make this work out well for you. So, Miss Jessica Lilian na nagpapakilala pong foreigner ay Pilipino. Ayan, napakaliwanag po. Nadulas po siya dito. Niluto po niya yung katawan niya, yung sarili niya sa sarili niyang mantika. Ayan po. You just gonna believe me. I'm trying to make this work out well for you. Tagalog po yung binanggit niya. Try na. I'm try na make this work out well for you. So, may nadulas po siyang dalawang digit po dyan na. May isang word po dyan na siyang nabanggit na. So, napakaliwanag po na siya ay Pilipina. So, si Jessica Lilian po is Pilipino. Hindi po siya from Spain and living in United Kingdom. Nandito lang po sila ito sa Pilipinas. Ganyan po talaga siguro yung kanilang modus, yung kanilang trabaho. So, napakaliwanag po dyan. Makikita po ninyo na nagtagalog po siya dyan. At the next message po ng 2:20 AM ay dinilit po niya. Maybe, baka nagkamali, baka tinagalog niya kasi si Grace Daniel na nagpapakilala sa akin, Grace Daniel, ay Tagalog po ang aming conversation, mostly. So, baka dito ay nadulas siya. So, dinilit po yung next na message. So, dito po, sa word na ito, ay napatunayan ko na po na Pilipina si Jessica Lilian. Hindi po siya foreigner. So, dito, inuutusan po niya ako na i-cash in ko po yung 50,000 pesos ko at ipadala ko po sa GCash nila immediately. So, ang galing po nilang mang-scam. Ayan, you don't have to ignore my messages here. There's no other payment here. Once you pay for the releasing fee, you will get your profit. So, kinukulit po nila ako. Ito po yung words nila paulit-ulit. So, ayan. Are you there? Why are you ignoring my messages here? So, lahat po tayo ay may karapatan kung gusto nating basahin ang message sa atin o hindi. So, ngayon pong umagang ito ay ito po yung last po niyang message. Let's put things in order. Ma'am, nagbanggit na naman po siya ng ma'am. You're supposed to make your first withdrawal by now. Ayan, pero hindi ko po siya sinasagot dahil sasabihin ko na sa kanya na booking na siya sa word na yon. Kaya hindi ko pa po siya sinasagot kanina. Ang oras po ngayon ay 6:38 na ng umaga. So, ito ay isinend niya ng 5:38 AM. So, hindi ko po siya sinasagot dito dahil baka i-delete niya yung word na yon. Ipapakita ko po sa kanya yung word na yon. So, pupunta naman po tayo kay Grace Daniel. Kasi may message po siya dyan na nakikita ko. So, for now, ito po yung pinaka-last na message po ni Miss Jessica.
puputulin po natin ulit dito yung ating video na conversation from Jessica Lilian. So, pupunta po tayo kay Grace Daniel. So, ayan po yung Facebook account ni Grace Daniel. So, pupunta po tayo sa chat. Doon, meron po akong nakikita sa messenger po. So, i-share ko po sa inyo kung ano po yung mga sinasabi niya ulit dyan. So, nandito na po tayo sa messenger. Ito po yung si Miss Grace. So, ito po yung last naming conversation kahapon. Sinasabi po niya na wala daw pong fake prophets dito. So, ito po yung sinagot ko sa kanya kahapon. Sa tiyaga mo po palang makipag-usap sa chat sa akin, you wasting your time. Ang totoong negosyante ay time is gold. Diyan po yung sinabi ko sa kanya. Ayan, kung makikita po ninyo, ang i-response po niya sa akin na alright, ayan din po ang bukang bibig ni Jessica Lilian, ang word na alright. Ayan, so, naprove ko po na sila ay iisang tao lamang. So, yan po yung sabi niya, I'm going to help you with the money so that you can complete the balance. Ayan. Kahapon pa na po namin pinagdidiskusyonan yan na kung tutulong ka ay gawin mo na ngayon din. Yan po yung sinasabi ko sa kanya kahapon pa pero wala po siyang ginawa. Dahil ang pera lang daw po niya ay 10,000 pesos. Kung talagang nasa Australia ka po, Miss Grace, ay bakit 10,000 pesos lang po yung pera mo? Di po ba? Ang pera po sa Australia, ang pagkakaalam ko po ay dolyar, hindi po peso. So, dyan pa lang po ay booking na po kita na ikaw ay naandito lang sa Pilipinas. At bakit? Bakit po 10,000 pesos lang po yung pera mo? Nasaan po yung mga kinulimbat ninyong pera? Di po ba? At bakit 10,000 pesos lang po ang pera mo kung talagang ikaw ay napakatagal na po sa company na yan at milyon-milyon po yung sinasabi mong wini-withdraw mo dyan na always ka nagwi-withdraw. Di po ba sa isang araw lang? Imagine sa isang araw lang na profit na sinasabi ninyo is 100,000 po yung pumasok dyan sa sinasabi nyong account ko. O di, much more po ikaw na gumagawa po ng pyramid. Pyramid po ang tawag doon sa nagre-recruit ng kliyente. Multi-level po ang tawag po dyan. Kung hindi mo po naiintindihan. Nagre-recruit ka po ng mga sinasabi mong kliyente para ipasok mo po dyan sa iyong company. Multi-level marketing po ang tawag po dyan, Miss Grace. Baka hindi mo po naiintindihan. Nagre-recruit ka po ng tao para ipasok mo para mangumisyon. Ay iyan po ay pyramid ang tawag. Baka iyan po ay hindi mo pa natutunan. Kaya sinasabi ko na po sa iyo. At kung talagang matagal ka na po dyan sa company, Miss Grace, ay dapat ay marami ka pong pera, hindi lang 10,000 pesos. At bakit hindi mo kayang bayaran yung 10,000 pesos po for withdrawal? Yung sinasabi mo pong tutulong ka sa akin, nung isang araw pa po tayo nagdi-discussion about it, na bayaran mo, ikaw nang bahala dyan, withdrawin mo, at iyon na. Wala po akong pakialam dyan sa sinasabi mo po ninyong frappet na yan. Ang gusto ko lang po mapatunayan mo sa akin, ay withdrawin nyo, ipakita nyo sa akin yung receipt. Okay, maniniwala po akong legit, pero wala ka pong ginawa. Pang ikatlong araw na po natin ngayon nagdi-discussion. So ngayon sinasabi mo po ulit na I'm going to help you with the money so that you can complete the balance. Wala pa akong bibitawang pera. Tama na po yung 21,000 na pagbili po ninyo ng kailangan nyo sa sarili ninyo. Hindi ko na po yan dadagdagan. Abuloy ko na lang po yan sa inyo, Ma'am Grace. Yan po, ibinibigay ko na lang ng bukal sa loob ko, sa inyo na po. Pero yung sinasabi mo dito na dadagdagan mo pa yung itutulong mo, lubos-lubusin mo na kung talagang marami kang pera at nagtatrabaho ka dyan at milyonarya ka na. 50,000 pesos is only a barya sa mga taong malalaking negosyante na katulad mo, kuno. 50,000 pesos ay napakaliit, barya lang po yan ng mga negosyanteng professional na matagal ng negosyante.
Kasi sabi mo, matagal ka na po sa company na yan. So, dapat madami ka pong pera. Billion, millions. So, bakit? 10,000 lang po ang pera mo. Baka mas marami pa po akong pera sa'yo. Na maliit lang po akong tao. So, sinasabihan na po kita ng paulit-ulit na di na po ako magbibitaw ng pera. Kung gusto mong tumulong, withdraw it. Pakita mo sa akin ang resibo to prove na that is a legit, and then, okay, sa'yo na. So, ito po yung sagot ko sa kanya. Kung talagang gusto mong gawin yan, gawin mo na po. Ayaw ko ng makulit. Prove it that you are not fake and a scammer. So, dyan po ninyo makikita kung gaano kabuti po ng loob ko. Hindi po ako nagmumura. Kahit na ganyan po yung ginawa nila sa akin, ay kinakausap ko pa rin po sila ng maayos at marespeto. At ito po ay isinend niya ng 12:46 a.m. Ma'am, stop saying all this, sabi niya sa akin. And then, ngayon ng 5 and 10 a.m. ay, hello, why are you ignoring my messages here? Ayan. Kung mapapansin po ninyo, ang the way na mag-message sa akin si Jessica Lilian at itong si Grace Daniel ay parehas lang po. Why you are ignoring my messages here? Ganon din po daw siya magsabi. So, iisang tao lang po sila. So, dito po ay puputulin ko muna itong ating video dahil masyado na pong mahaba. Bukas na naman ulit, pag tingnan po natin yung kanilang next na mga messages pa ulit, ay ipapakita ko pa rin po sa inyo. Hindi pa rin po nila ako binablock at hindi ko pa rin po sila binablock. Okay, para malaman po nating maigi, yung mga the way po nila mag-message, kung paano po sila mang-scam ng tao, ay ipapakita ko po sa inyo. So, puputulin na po natin dito ang atin pong second part ng scam alert. So, kayo na po ang bahalang umintindi kung ito po ba ay scam o hindi. Dahil ang pera ko pong 21,000 ay hindi ko na po yan babawiin. Sa kanila na lang yan. So, patuloy pa rin po nila akong kinukulit to withdraw at to send my 50,000 pesos para daw po sa processing for withdrawing my profit money sa akin daw pong account sa traders. So, hindi ko po yan gagawin. So, paulit-ulit ko pong sinasabi kay Miss Grace na hindi ko gagawin yan. Tama na yung 21,000. So, patuloy pa rin po nila akong kinukulit. So, okay, go! Acceptin po natin ang kanilang message at gawan po natin ng video. I-post po natin para malaman po ng buong mundo kung papaano po sila mang-scam ng kapwa nila. Si Miss Jessica Lilian ay napatunayan ko pong Pilipino. Hindi po siya foreigner. Gumagamit po sila, alam naman po natin na ang Facebook ay napakadali pong palitan ng pangalan, profile name, profile pictures, at ang mga nakapost dyan ay napakadali po nating palitan. So, kayo na po ang bahala. At ako po ngayon ay nananawagan ulit sa mga makakapanood. Please share po sa ating mga kapwa sa Facebook, sa lahat po ng mga platforms. Please share these videos para ma-alert po yung ating mga kapwa Pilipino at kahit sa mga hindi natin kalahi, mga taga-ibang bansa, para ma-alert po sila na wag po nilang patulan, entertainin yung ganitong tao. So, hindi po natin masasabi, maybe tomorrow or the next day o ngayon, papalitan na po nila yung kanilang profile picture and profile name. So, hindi na po natin sila ma-search. So, ako po ay nananawagan sa mga makakapanood na please share para makarating po kay Sir Raffy, kay Sir Senator, kay Sir Senator Raffy Tulfo para maimbestigahan po yung ganitong klase ng mga tao na gumagawa po ng kalukuhan, nanloloko po ng kapwa nila, nang i-scam po ng pera na pinagharapan po ng mga kapwa nila. So, please share para makarating po kay Senator Raffy Tulfo. Dahil alam kong siya po ay tumutulong sa pag-resolve ng mga ganitong problema sa ating bansa. Ayan, para
Hindi na po madagdagan pa yung kanilang niloloko. Okay lang po yan. 21,000 pesos ay maliit pong halaga yan. Wag na po tayong paloloko. Okay lang po yan. Share ko na lang po sa kanila yan. Baka mas nangangailangan po sila ng pera. Yes, of course, nangangailangan din po tayo ng pera. Pero okay lang po yun. Dahil ginawan po nila ng paraan para makuha yung pera ko. Kasi okay, sa inyo na po yan. Bukal po yan sa loob ko na ibinigay ko na po sa inyo. At alam ko po sa sarili ko na kaya ko pa rin po yung kitain. Malakas pa po ako. Wala po akong sakit. Ayan. Alam ko mahal ako ni Lord. Wala po akong sakit. Hindi po ako binibigyan ng sakit. So okay, sa inyo na po yan. Bukal sa loob kong ibinibigay po sa inyo yung aking 21,000 pesos. Ayan. So, for this time, ay puputulin na po natin yung ating, mahaba na yung ating video. So, patuloy pa rin po nila akong mini-message. So, gawin po nating part 3 ng scam alert. So, bye! Salamat po sa panunood. God bless everyone. Ingat po tayong lahat. Bye!